Kasabay nito, galit na sinermonan ng isang lalaki si Zhu Changguan, sinasabing nilalapastangan at pinapahiya nito ang kanilang angkan sa harap ng lahat. Diretso niyang tinanong kung ano ba talaga ang pakay ni Zhu Changguan at bakit niya ginagawa iyon. Ngunit kalmado at may halong pang-uuyam ang naging tugon ni Zhu Changguan, sinabi niya na siyempre, may mga kagalang-galang pa rin namang tao sa angkan ng Maharlika. Nagkamalay na si Lady Zhao at halatang masama ang pakiramdam nito. Lumapit ang isang lalaki at nagsabing natakot siya dahil inakala niyang hindi na ito magigising. Samantala, si Zhu Changguan ay nanatiling kalmado habang umiinom ng tsaa. Sa malamig na pananalita, nagbigay siya ng insulto laban sa royal family. Sinabi niyang may mga taong walang silbi na puro kain lang at walang naiaambag. Hindi pa siya nakontento at idinagdag niyang mayroon ding mga babae na hindi naiiba kundi ay mga walang kwenta. Dahil dito, lalong tumindi ang galit at sama ng loob ni Lady Zhao sa kanyang narinig. At sa sandaling ito muling nawala ng malay ang hangal na matandang buruhang babae. Pagkatapos nito, bumalik na ang eksena sa laban, pinuntahan ng ating bida ang lalaking tumakbo kanina. Sinabi ng ating bida sa lalaki, pumunta na nga raw ito sa kanya para tuparin ang nais nitong makipaglaban sa kanya ng harapan. Sa sobrang kumpiyansa, sarkastikong sinabi ng lalaki na inakala niyang magaling ang ating bida, ngunit bumagsak lang ito ng ganoon kadali, kasabay ng mapangutyang tawa, agad siyang naghanda ng malakas na enerhiya at buong yabang na sumugod ng atake laban sa ating bida. Nangamba naman dito ang babae, kaya dali-dali niyang sinigawan ng ating bida na mag-ingat nga raw ito sa atake ng hangal. Sa gitna ng pag-atake ng kalaban, biglang lumitaw ang mga baging ni Qing Shua at mabilis na hinarang ang lahat ng ibinato nitong enerhiya, walang kahirap-hirap na tinanggap ng mga sanga ang lakas ng pagsalakay, na para bang wala yung epekto. Kasabay nito, sarkastikong sinabi ng ating bida sa hangal na kung bulag bang araw ito. Dahil dito, agad na binalot ng makakapal na baging ang katawan ng kalaban, pilit itong nagpumiglas at nagsisigaw na pakawalan siya. Ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakagapos, ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng takot at pagkataranta. Ito ay isang talagang tunay na hangal. Namangha naman dito ang babae dahil wala nga raw kahirap-hirap na talo ng ating bida ang isang malakas na kalahok, na ganun-ganun lang. Sinabi ng ating bida habang pinagmamasdan niya si Qing Shua mula sa taas, kamangha-mangha ang naging pag-unlad nito, hindi lamang ito nakakapag-atake habang nasa himpapawid, kundi kaya rin itong kontrolin ng mga puno sa ibaba at igapos ang sinumang kalaban. Pagkatapos, mariin siyang tumingin sa hangal at diretsyong nagtanong kung ito bang araw ay nagmula sa Qi sect. Galit na sumigaw ang hangal at inamin na siya nga ay mula sa Qi sect, nangingibabaw ang yabang at galit sa kanyang tinig habang patuloy na nagpupumiglas laban sa mga baging na nakagapos sa kanya. Mariin niyang sinabi na duwag ang ating bida dahil gumamit ito ng kapangyarihan ng isang dragon upang siya'y lusubin, ayon pa sa kanya. Kung tunay ngang malakas ang ating bida, dapat siyang pakawalan at makipaglaban ng harapan. Tinanong ng ating bida, habang nakatali ang hangal, kung naiisip ba nitong lumaban siya mismo bilang isang Dragon Master, nakangiti at may halong pang-aasar. Sinabi niya na nakakatawa ang ganoong ideya, idinagdag pa niya na ang mga galing sa Young Royals clan ay parang wala namang utak. Galit naman sinabi ng hangal na pinakakinamumuhian niya ang mga kasapi ng Young Royal clans dahil sa kanilang pagiging makasarili. Idiniin pa niya na ang labanang ito ay bahagi ng inter-clan competition, kung saan ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Kahit pa namatay ang pinsan ni Zhu Minglang, wala itong karapatang magwala at magpasya ayon sa sariling kagustuhan sa loob ng spiritual hall, sapagkat iyon ay kawalang galang sa pamilyang Maharlika. Ngunit malamig lamang ang ngiti ng ating bida, sinabihan niya ang hangal, sinabing halatang mahina ang isip nito at nadadala lamang sa galit, kung ganoon daw ang pag-iisip ng kalaban, mas mabuti pang umalis na ito sa Qi sect, dahil kung hindi, ibinabagsak lamang nito ang karunungan at dangal ng buong sekta. Nagpintig naman ang tenga ng hangal sa sinabi ng ating bida, buong yabang niyang sigaw, na siya raw ay isang henyo, ang pinakamatalino at pinakamalakas na isinilang sa loob ng 200 taon ng Qi sect. Sa kabila ng mainit na palitan ng salita, may isang lalaki na nakatayo sa malapit sa kanila. Kasabay nito, bigla siyang sumugod patungo sa ating bida. Sa mukha niya ay bakas ang tuwa habang nagsisigaw, na sa wakas ay mamamatay na raw si Zhu Minglang. Napansin ito ng ating bida at agad siyang kumilos, walang alinlangan niyang pinakawalan ang kanyang makapangyarihang atake, na ang Feathered Blade Tornado. Sa isang iglap, naglabasan ng matutulis na hangin na parang buhawi. Ang hangal ay hindi nakaiwas at tinamaan ng sunod-sunod na mga atake,
Napasigaw ito sa sakit habang ang kanyang katawan ay winasak ng matinding atake. Kasabay nito, biglang sumugod ang isang nilalang na kahawig ng dinosaur. Habang nakabuka ang pangil ng halimaw, buong lakas nitong sinubukang lamunin ang sinumang nasa harapan. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang itong namatay sa pamamagitan ng mga baging ni Cheng Shua. Kasunod nito, pinilit pang tumayo ng sugatang lalaki at tila hihingi sana ng tulong sa kanyang kasamang babae, ngunit sa kasamaang palad, sa halip na tulungan siya, tumakbo ito palayo dala ng labis na takot. Subalit bago pa man siya tuluyang makalayo, biglang kumilos ang mga ugat at sanga ni Cheng Shua, mabilis itong bumalot sa babae, iniangat siya sa ere, at halos wala na siyang nagawa kundi ang magsisigaw ng tulong habang umiikot at pinipilipit ng mga sanga. Mula sa taas, madali lamang ni Cheng Shua na tatalo ang mga flying-type dragon na wala man lang kahirap-hirap. Namangha naman dito ang babae at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa sobrang galing at lakas ng Divine Wood Green Holy Dragon, napabulalas siya ng papuri habang pinagmamasdan ang makapangyarihan nitong pamamayani sa labanan. Sa kabilang banda, makikita ang isang lalaking nakaupo at halatang naiinis. Galit niyang piniga ang kanyang kamao habang nagtataka kung bakit napakahirap pa ring kalabanin ni Zhu Minglang kahit na nawala na ang kanyang pundasyon sa pakikipaglaban gamit ang espada. Sinabi din ito sa kanyang sarili kung hindi ba niya kayang tanggapin ang pagkatalo. Bumalik sa ating bida, sarkastiko niyang sinabi sa mga hangal na kung may kinalaman man sila sa pagkamatay ng kanyang pinsan, hindi siya magdadalawang isip na wasakin ang kanilang mga kamay. Sinabi din niya na ang pagkamatay ng kanyang pinsan ay hindi basta-basta may paghihiganti ng mga walang kwentang tulad nila. Dahil sa sinabi ng ating bida, agad na napuno ng pawis at takot ang mga mukha ng kanyang mga kalaban, kitang-kita ang panginginig nila sa kaba, maging ang hangal na lalaki, na siyang tunay na salarin sa lahat ng pag-atake laban sa ating bida, ay hindi maitago ang takot na bumalot sa kanya. Nagulat ang ilan nang marinig nila ang tungkol kay Zhu Minglang. Hindi nila alam na gumagamit pala siya ng huwad na bisig. Isa pa, napag-usapan nilang dati ay isang henyo si Zhu Minglang sa loob ng pamilyang Maharlika pagdating sa espada, ngunit bigla raw siyang tumigil bilang alagad matapos bumaba mula sa bundok. Naalala rin nila ang isang pangyayari noong 16 na taong gulang pa lang si Zhu Minglang, may isang Dragon Master na may mataas na ranggo ang nagtangkang turuan siya ng leksyon para sa kanilang alagad, ngunit nauwi yun sa pagkamatay ng kanilang dragon at napilitang umatras. Pagkatapos noon, si Zhu Minglang umano ay pumutol ng mga braso ng isang batang Maharlika at dahil doon ay itinaboy siya palabas ng pamilyang Maharlika, para sa kanila, tila totoo nga ang lahat ng balitang kumalat tungkol sa kanya. Paglapit ng ating bida sa lalaki, napabuntong hininga muna ito na parabang pinipigilan ang bigat ng kanyang damdamin. Nang makaharap ng ating bida ang isa sa mga hangal, sinabi ng lalaki na wala na raw siyang pundasyon sa espada at pinayuhan siyang mag-ingat sa bawat hakbang. Kasabay nito, tinanong ng ating bida sa hangal kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng kapatid nilang si Zutong. Mariing sinagot ng lalaki na ang pagkamatay ni Zutong ay isang aksidenteng naganap sa paligsahan ng mga angkan. Dagdag pa niya, kung dahil lamang sa isang pagkatalo at pagkamatay ay maghahamon na sila ng gulo sa buong mundo, sila ang tunay na walang kwenta. Dahil sa sagot na yon, nag-apoy ang galit ni Zhu Minglang at napasigaw ito ng mura laban sa ating bida. Sarkastikong binitawan ng ating bida ang kanyang mga salita laban kay Zhao Ying, sinabi niyang darating ang oras na makukuha din ito ang kapalit ng pagpatay. Dagdag pa niya, mas mabuti na pahalagahan na lamang ni Zhao Ying ang natitirang oras ng kanyang buhay. Malilipat na ang eksena sa Jiting Royal Palace, inanunsyo na dahil ang Zuklan ang nagmungkahi ng pustahan, ang ikatlong laban ay gaganapin sa Jiguang City. Lahat ng kasaling angkan ay maglalagay ng bahagi ng kanilang mga yaman sa gitna ng lungsod bilang gantimpalang paglalabanan ng lahat ng kalahok. Kasunod nito, humarap ang hari at tinanong ang puwersa laban sa Rui Kingdom tungkol sa kanilang ulat. Sinabi niya na naririnig niyang patuloy na inaatake ng Rui Kingdom ang Lichuan Continent, kaya gusto niyang malaman ang tunay na kalagayan ng sitwasyon. Magalang na sinabi ni Haring Rui na may isang kaharian sa silangan na pinamumunuan ng isang makapangyarihang kalahating Diyos na nagngangalang Lianzi. Ipinaliwanag ni Haring Rui na mahusay mamuno si Lianzi at may hukbo itong umaabot sa 300,000 sundalo, kahit ang kaharian ng Rui ay hindi basta-basta makakapanalo laban sa kanya. Ngunit sumabat ang isa pang lalaki at nagsabi na kung palilibutan nila ang kaharian, mapipilitan itong sumuko. Sinabi ng isa sa kanila na hindi mahalaga kung diretso nilang lalabanan ang kaharian o pipilitin itong sumuko, ang tanging nais lang nila ay ang mga yaman at likas na yaman ng lugar.
Sumang-ayon ng isa pa at nagpaliwanag na kung tunay na masakop ng kaharian ng Rui ang Lichuan, 70% ng kapangyarihan at karapatang mamuno sa Lichuan ay mapupunta na sa kanila. Sa ganoong sitwasyon, mawawala ng saysay ang tinatawag na interclan competition. Idinagdag pa ng isa na dahil kalahok na rin ang kaharian ng Rui sa interclan competition, kapag sila ang nagwagi at nakamit ang karapatang mamuno, halos pareho na rin yun sa tuluyang pagsakop sa Lichuan. At sa huli, may isa pang nagmungkahi na mas posible ring mapasuko na lamang ang kaharian kaysa direktang lusubin. Tumayo naman ang hari at nag-utos sa kanyang hukbo. Sinabi niya na bibigyan niya sila ng isang buwang palugit upang makuha ang karapatang mamuno sa Lichuan. Kung hindi nila ito magagawa sa itinakdang panahon, dapat nilang ituon ang kanilang atake sa mismong mga pinuno ng Lichuan. Agad na sumang-ayon si Haring Rui at nagbigay galang sa hari. Pagkatapos noon, sinabi ng isang lalaki kay Zhu Changguan sa kanyang Zhu clan, sinabi niya na sinunod niya ang kanilang mungkahi, at pagkatapos nito, ang usapin tungkol sa Qi sect ay ipauubayan na niya sa kanila. Pagkatapos nito, pagbalik ng ating bida, nagulat siya nang makita si Hia, na mabilis na gumaling mula sa mga sugat. Nagtaka siya kung paano ito nangyari at tinanong kung naipahid ba ang gamot na iniutos niya. Dumating naman dito ang isang bata habang kumakain ng pakwan, at magalang niyang binati ang ating bida. Tinanong ng ating bida ang batang babae kung paano gumaling agad si Hia, nagduda siya kung nailagay ba ang gamot na iniutos niya. Habang ngumunguya ng pakwan, sagot ng bata na pinahinga muna siya ng kanilang dalagang amo kaya nakatulog siya. Pagkagising niya, laking gulat niya dahil lahat ng sugat ni Hia ay tuluyan ang naghilom na para bang kusa itong gumaling nang walang inilalagay na gamot. Tinanong pa ng ating bida kung sino ang tinutukoy ng bata na dalagang amo, nalito siya at nagtataka kung sino yun. Ipinaliwanag naman ng babae na ang tinutukoy niya ay ang babaeng nakasuot ng maskara, at usap-usapan na parang may espesyal na relasyon sila ng ating bida, tila nagulat pa siya at nagbiro kung nakalimutan ba nito ang mga alaala niya. Agad namang tinutulan ng ating bida, galit na itinanggi na may ganoong bagay, sabi niya. Isa lamang yung demigod na kabilang sa kanyang pangkat at hindi kung sino mang dalagang amo na iniisip ng iba. Matapos ang usapan tungkol sa young miss, inalok ng babae si Zhu Minglang ng pakwan, sabi niya na matamis ito at tinanong kung gusto niya ng hiwa. Ngunit si Zhu Minglang ay tila walang gana at naisip na lang nahihingi na lamang siya ng sagot kay Hia kapag nagising na ito. Kaya agad siyang lumapit kay Hia upang gisingin ito. Nagising na si Hia matapos tawagin ni Zhu Minglang. Nagulat si Hia nang mapansin na nawala na ang lahat ng sugat niya. Tuwang-tuwa si Hia at nag-ingay pa na para bang hindi siya makapaniwala na tuluyan na siyang gumaling. Sa sobrang saya nito, bigla siyang nagtatatalon at nagwala sa paligid, dahilan para magdulot ng malakas na ingay at pagyanig. Dahil dito, napahawak sa ulo si Zhu Minglang at halatang naiinis sa sobrang kalikutan ng kanyang dragon. Habang nagwawala si Hia sa sobrang tuwa, hindi nito namalaya na wasak na ang pader ng silid ni Zhu Minglang. Naiiyak na lang ang ating bida at inalala na si Ching Shua palang ay nakabasag na ng dingding kamakailan, tapos ngayon naman si Hia ang sumira ng kanyang kwarto. Napaisip tuloy siya na baka kailangan na niyang humanap ng mas malaking bahay na matitirhan para makayanan ang kalikutan ng kanyang mga dragon. Kasabay nito, galit na tinawag ni Zhu Minglang si Hia, sinabihan itong bumalik agad dahil pinayagan lang naman niya itong lumabas para magunat at huminga ng sariwang hangin. Ngunit sa halip ay halos gibain pa nito ang buong bahay. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Zhu Minglang kay Nanling siya upang magpasalamat sa pagtulong nito sa paggaling ng mga sugat ni Hia. Hindi niya inakala na may dragon pala itong may kakayahang magpagaling, dahil bihira lamang ang ganoong uri ng dragon. Nagulat si Nanling siya at tinanong niya si Zhu Minglang kung paano nito nalaman na may mga dragon siya. Sagot naman ng ating bida, isa rin siyang Dragon Master at agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa paghinga ni Nanling siya. Pagkatapos, nabanggit ng ating bida na ilang araw na lang ay magsisimula na ang ikatlong yugto ng paligsahan na gaganapin sa mapanganib na Jiguan City. Naniniwala siyang kung mas lalo niyang mauunawaan ang kapangyarihan ni Nanling siya, mas tataas ang posibilidad nila na magtagumpay sa laban. Tinanong ni Nanling siya kung ano ang ibig sabihin ng ating bida nang sabihin nitong gusto niyang matuto mula sa kanya. Nagulat at agad namang nagpaliwanag ng ating bida na hindi yun ang ibig niyang sabihin at huwag itong ipagkamali. Medyo seryoso ang naging tono ni Nanling siya at tinanong niya kung anong maling pagkaunawa ang tinutukoy nito. Nataranta ang ating bida at agad na nagpalusot, sinabi niyang wala, ang totoo'y hinanap niya si Nanling siya dahil may nais siyang ipaalam sa kanya.
Ipinaliwanag ng ating bida na nagbigay ng kautusan ang emperador, kung sakaling hindi makuha ng kaharian ng Rui ang karapatang mamuno sa Ancestral Dragon City State sa loob ng isang buwan, papayagan ng emperador ang 4 na estado ng Lichuan na magsama-sama, bumuo ng bagong kaharian, at maging bahagi ng Jiting. Nagulat si Nanling siya at tinanong niya si Zhu Minglang kung paano nito nalaman na may mga dragon siya. Seryosong ipinahayag din ng ating bida na buo ang kanyang tiwala kay Yanzi na kaya nitong ipagtanggol ang kanilang panig laban sa anumang pag-atake mula sa kaharian ng Rui.